Kapatid, sa mga oras na ito, ati pong interviewin ang first timer na bus preacher na ati pong nakasama na si Elder Hob, ang elder po ng Maligaya Church. Elder Hob, ang unang katanungan na amin pong dadalhin sa inyo ngayong hapon dito sa venue ng bus preaching ministry sa Robinson. Ano ang iyong nararamdaman, Brother Hob? Una, excited. Dahil first time super excited ka. Oo. Dalawa, hindi ko naiwasan na kabahan. Ayun. Kasi una nga. Mm-mm. At ang aking kasama natin si Brother Jeremiah, sabi ko, nalayo mo ba biglang pumiri yung bus. At matumba ko. Ay, doon ako sa may gitna. Mm. Kaya, okay naman. At Amen. ganun pala kasarap, mga kapatid, na maglingkod sa Panginoon. Yung para bagang, yung di mo inangkin na ikaw ay karapat dapat. Ang Diyos lang talaga tinataas. Amen. Pangalawa, ang aking pong pambungad, yung pag-ibig at kapag ng Diyos ang ating nasa pag-front sa ating pong mga kaibigan sa kasama. Yung pang mga diskarte ko. Amen. Praise the Lord. So, salamat Brother Hob. At anong iyong paanyaya sa kapwa nating mga elder na ano? sa mananampalataya na Oo, sa ating mga kapwa mananampalataya. Yung aking papayo, habang maluwag pa, habang may panahon pa, ipahayag na natin yung pagliligtas ng Diyos kasi darating ang panahon na wala na, hindi na natin magawa ang gusto natin gawin. Mhm. Sa bagay, ang naisip ko palagi, ang mga Adventist hindi naman na huli ang sisi yan. Una, kaya huwag kayong magsisi ng huli. Hindi dapat tayo mga Adventist magsisi uli kasi una, tayo lagi sa mga balita. Oo. Kaya habang may panahon pa, ay gawin natin. Habang maluwag pa, ipakilala natin si Kristo na pantasan buhay na siyang magpiligtas sa atin. Mga kapatid, salamat Brother Hob. Pero Brother Hob, kanina ay pinalakpakan ka ng mga maraming pasahero. Ano ang iyong nararamdaman? Sabi ko, Panginoon, purihin ka. Amen. Sapagkat ikaw ay nakadama sila ng iyong pagmamahal, nakadama sila ng pagsisigtas, nakadama sila ng ikaw talaga ang Diyos na pag-asa ng kanilang buhay. Inaisip ko. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, inyo pong panoorin ang video na habang nagsasalita si Brother Hope, nung kanyang maibigay ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa tao, ang mga pasahero ay talagang nagpalakpakan at nag-i-amen sila mga kapatid. So panoorin po ninyo yon, i-download, i-upload po natin. Akala Okay. ko, Brother Joel, yung mga nag-aamin, nagsalita ko, tayo, yung mga Adventist. Hindi Hindi po, pala Adventist yun? hindi, puros po sila pasahero. nanonood si Sister Pen. Kaya yung nagpalakpak, naglingon ako, baka parang hindi man Adventist, pwede ko kasama to. Mayroon din po tayong nakasakay na Adventist, dalawa. At hindi ko alam kung taga saan yun. Pero, Sister Clara may picture. Tinanong ko pero hindi ko masyadong maintindihan kasi mahina na rin pandinig mo. okay, salamat Brother Hope. Ngayon po ay dadako tayo kay Sister Arceline. Sister Arceline, atin na pong interviewin si Sister Arceline. Dito lang po siya sa kabilang kanto ng venue. Yan, color pink naman to, Sister Arceline. Bagay na bagay. Pink pa ka ano? Ang suot niya, mga kapatid, ay kakulay ng background. At makikita niyo na artistahin ang ating guest ngayon, si Sister Arceline. At siya po yung singer. Okay, atin na pong pakinggan. Sister Arceline, ano po ang iyong unang naramdaman o ang iyong naramdaman na una kang naging kasama sa bus preaching ministry? Napakasaya pala makinig sa Panginoon. Amen. Lalo na nagsama-sama ang mga kapatiran, pag-akyat pa lang sa bus, naramdaman ko na ang Panginoon ay kasama natin sa napakasaya pag maglingkod pala mga kapatid sa Panginoon. Yun lang ang masasabi ko. Ako nagmamasid ako habang nagsasalita si Brother Hope, ang daming nag-amin. Tapos sabi ko, first, ako kasi, hinihiling ko talaga sa Panginoon na naway kasama ko sa ministry at lalo na sa bus ministry. Sinasabi ko lagi kay Sister Lisil na, sis,
hinihiling ko lagi sa Panginoon na itong kabisihan natin, hindi to laging manatili, kundi ako po'y humihiling talaga, pinapanalangin ko na naway sasama ako minsan sa ministry at lalo na sa bus ministry. Napakasaya mga kapatid. Napakasaya. Amen. Praise the Lord. Lumuluha ang iyong mga mata sa kasiyahan, Sister Arcelit. Yes. Sa katuwa. Ayan. Salamat mga kapatid. Salamat Sister Arceline sa iyong napagandang experience sa pagsama sa bus preaching ministry. Purihin ang ating mahal na Diyos. Ano po ang masasabi niyo sis doon sa mga kapatid natin na mahikayat din natin sila para sa pagsama sa ating gawain? Ang ating mga kapatid, ang masasabi ko lang, tayo'y sumama sa gawain ng Panginoon para matapos na ang gawain ng Panginoon. Sama-sama tayong lahat mga kapatid. Naway, hinihikayat ko kayo na sama kayo sa Para ministry maranasan para nila, po maranasan din nila. maranasan ninyo ang kasayahan na hindi nyo maipaliwanag. Amen. Amen. First time. Praise the Lord. Amen. Salamat po mga kapatid. Yan. Ayan po ang ating venue. Dito, pinagawan po tayo ng Robinson, ng venue napakaganda ng view. Ayan. At yan po ay dahil sa kabutihan ng Robinson Mall. Nandito tayo, Brother Rob. Ng barracks. Binigyan tayo ng pagkagandang venue. So, salamat po sa ating Panginoon. Alam mo ang nangyari sa lugar nito, ito'y subukan ninyong basahin at ito ang iyong lingkod po ang aking sinasabi lamang ay sa Biblia. At lahat po ngayon halos may mga Biblia. Iba-iba lang ating paniniwala, pero mahal tayo ng Diyos. Ito ang nangyari. Nung pumasok si Jonas at nag-iikot sa lugar ng malaking syudad ng Ninive, nakarating sa hari at nabalitaan niya yung pabalita ni Jonas na ang nangyari dito ay nag-declare ang hari ng Ninive na magpasting. Walang kakain o minom ng tubig. Ayun sa sinabi niya, mula sa hayop, hindi. Pati hayop, hindi pinakain. Galing yung hari. Siyempre, nakakatakot ka naman gugulawin ba ang lugar mo? Kaya ang lahat na mga na doon sa lugar na yun, mga kapatid, mula sa maliit, nakalagay dito, mula sa maliit hanggang mayaman, mula sa meron hanggang mayaman, hindi pinakain. Hindi kumain, mga kaibigan ko. Sila po ay nagpasting lahat. Alang-alang sa kanilang kaligtasan. Kaya sa sandaling ito, mga kaibigan ko, nakita natin kung gaano kabuti ang ating Diyos sapagkat siya ay nagbigay ng babala bago dumating ang pagwawasak sa lugar ng Ninive. Sabi dito sa verse 5, at ang bayan ni Ninive ay sumampalataya sa Diyos ang bayan ng Ninive. Wow, ang galing. Ang galing naman ang haring ito. Dineclare niya sa lahat ng kanyang sinasakupan ng mga tao dahil ayaw yung mapahamak sapagkat pag ang Diyos ay magsabi, gagawin ng Diyos siya. Maliban na lang na magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kaya ito'y dumating sa hari nito at lahat siya nagsuot sila ng magaspang na mga damit. Tingnan niyo ang Biblia. Magaspang ng mga damit at yung hari, mga kapatid, mga kaibigan, ay naggulong sa abog. Pero matinding pagsisi. Di ko alam kung anong mga kasalanan yun rin. Alam niyo, alam ng Diyos kung gaano ang iyong kasalanan. Ano man kabigat yan. Pero ang Diyos, kayang-kaya lusawin yan at patawarin kung lumapit lamang kayo sa ating Panginoon. Siya po ay bukas palad na tumatawag sa atin sa panahong ito na magsisi at talikuran ng ating makasalanan para manumbalik ang pag-asa natin mula sa pinangako ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng Panginoon ng regalo. Oh, ito ang gusto ko. Yung regalo ni Kristo sa ikalawang pagbabalik, alisin na niya ang ating sakit. Alisin na niya ang ating problema. Alisin na niya ang ating mga kahirapan. Higit sa lahat, alisin niya ang kamatayan sa mga tao sa kanyang ikalawang pagbabalik. At bibigyan tayo ng buhay na hindi na matatapos. Amen.
Ang sarap mga kapatid kapag, alam nyo, nakita ko ito maraming magaganda at gwapo. Hindi na yun po magbabago. Pagdating ni Kristo, hindi na kayo natanda. Hindi na kukulungan. Amen. Kasi Brother Rob, yung may uban-uban na ako eh. Oh. Pero pagdating ni Kristo, walang uban. Alisin na yun mga kapatid. Wala nang hirap, walang lupot. Puro saya na lamang. Po ang sarap ng pagdating ito. Kaya ito po ang dumating sa panahon nung dumating pabalita ni Jonas sa lugar ng Ninive. Ang hari ay nagsisi at tinanggap ang Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Ang sarap mga kapatid na kaibigan at pangako ito. At aking kong binulay-bulay na kapag ang Diyos magsalita ay tutuparin niya. Pag sinabi niya, lahat ng mga nandito sa loob ng bus mula sa driver conductor, ililigtas mo. Amen. Niligtas niya. Hindi niya ulitin. Hindi niya babaguhin. Kaya lang sinabi ko siya ang naman, ano man iyong paniniwala, ay mahal tayo lahat ng Diyos. At ayaw niya na mapahama ang isa man sa atin. Napakabuti ng Diyos sa ating mga kapatid, kaibigan mga kapatid. Kaya sa oras na ito, ang mapulit na pasalamat ay laging ilaan natin sa Diyos sapagkat si Kristo lang pag-asa sa buhay nito. Walang iba. Sino bang pag-asa din na magliligtas sa iyo sa panahon ng kasakunaan? Diba? Hindi yung kapatid mo, hindi yung nanay at tatay mo, hindi yung kapitbahay mo, kundi lahat ng mga tao, mga kaibigan ko, pag dumating ang malakas na lindol, ang tinatawag Diyos. Walang ibang tao tinatawag. Amen. Yan alam ng tao yun ang magpapagligtas eh. Walang iba. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo lang na talagang alamin at namnamin ang mabuti ang salita ng Panginoon, mahalaga tayong lahat sa ating Diyos. Ayaw niyang mapahamak ka, ayaw mapahamak ako, kundi lahat tayo ay masipti sa panahon na dumating ng kasakulaan. Kaya sa umagang ito, salamat sa isang pagkakataon at bagaman madali lang ating pagsama-sama, ang Diyos naman ay palawagin niya yung kanyang masaya sa inyo na gusto ng Diyos na ipagturan natin ang ating pagsalanan, dumating yung pagsisig sa atin tulad ng Ninive. Mga kapatid, at ang nangyayari ito, good news, ay pinawi ng Diyos yung kanyang plano na sa akin ng Ninive, hindi na niya tinuloy. Wow, ang ganda. Hindi na natuloy na mawasakin ng Ninive, hindi tulad nung Gomora at Sodoma, mga kaibigan ko, hindi sila nagsisi. Tingnan nyo, ang Sodoma at Gomora hanggang ngayon di natutubuhan ng ano pa mang mga tapananim sapagkat sa amin ng Panginoon sa lulusawin at kanyang buburahin sa mapa ang mga tao hindi magsisi pagdating ng panahon. Kaya maraming salamat sa inyong pong panahon na binigay. Hindi ko alam kung saan kayo pupunta. Pero ang gusto ko lang na alamin, ang iyong mga paglalakbay, isama niyo si Kristo na pag-asa ng buhay ninyo para sa pagdating na panahon, tanggapin niyo ang pangako ni Kristo na kayo ay kanyang hahawakan at iligtas kayo sa anumang kapamakan pagdating ng kasakulaan. Muli, mga minamahal namin, kaibigan, mapasayro, mga kondutor at bus, isang mapagpalang umaga at mapayapang paglalakbay ang aming pinapapusya. God bless. Amen. Amen. Boss, mga kirana. oras, ibubuhos ang langit, ang tangkong sa lupa, punong-puno ng galing, hindi ang sukat, pupula ang dagat, pagking ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang nalikunin at sa langit ay makarating.
Kitla't gulong ay maririnig, at ang lahat ng natitira'y tinulang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo tuloy na sa langit ay makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin ay lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi